Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Eya. Bata pa lamang ako ay suki na kami ng programa ninyo. Noong nasa radyo pa kayo, ikaw ang nagsisilbing pampatulog namin sa hapon pagkatapos maglaro. Ngayong 21 years old na ako ay hindi pa rin nagbabago. Boses mo pa rin ang pinakikinggan ko bago matulog. Kahit sa internet, nakita, napapanood at napapakinggan pa rin sa radyo. Pasensya ka na po sa sulat ko ha, hindi naman talaga ako manunulat. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lakas loob akong magbabahagi ng mga totoong karanasan ko. Mga karanasang hanggang ngayon, kapag naaalala ko ay nagpapatayo pa rin ng balahibo ko sa batok. Papa Dudut, naniniwala ka ba sa pamanang sumpa? Sa pamilya ng mama ko ay normal lang ang multo. Ang lola ko, ang nanay ni mama ay taga Samar. Ewan ko ba kung may kinalaman ang probinsya nila. Pero halos lahat sa kanila ay may third eye. Hindi lang basta bukas ang paningin, kundi parang magnet ng mga kakaibang nilala. May pinsan ako noon na sinusumpong ay nanlilisik ang mga mata at nagsasalita sa boses ng matandang lalaki dahil sinasapian ng maligno. Bata pa lamang ako ay nakikita ko na kung paano siya talian ng mga tito ko habang nagwawala siya. Sabi ni mama, sa bawat henerasyon ng pamilya namin ay hindi pwedeng walang ipinanganak na may bukas na ikatlong mata. Isa o dalawa sa bawat magkakapatid ang kailangang magdusa sa pamanang yon. Sa aming magkakapatid, dalawa kami ng pangalawang ate ko ang pinalad na magkaroon nito. Ang ate ko hanggang ngayon ay nakakakita pa rin. Pero ang sa akin, pinasarado noong 4 na taong gulang pa lamang ako. Bakit? Dahil sa loob lang na maikling panahon, 3 beses akong muntikang mamatay. 3 beses akong muntikang dinala ng mga engkanto sa mundo nila. Kahit 4 na taon lang ako noon, Papa Dudut, tandang-tanda ko pa ang bawat detalye. Ang utak ng bata pwedeng makalimot ng mga laruan, pero hindi nito makakalimutan ang mukha ng takot. Noong taong 2009, nakatira kami sa isang masikip na komunidad sa Valenzuela. Mahirap lang ang buhay namin noon. Walang sariling linya ng kuryente. Walang sariling gripo ng tubig. Nakikitira lamang kami sa silong ng bahay ng tita ko. Ang lugar namin ay parang isang malaking bakuran na puro kamag-anak ang nakatira. 2 pamilya lang ang hindi namin kadugo, ang pamilya ni Kuya Nelson at isa pa. Kaya naman ang turingan namin doon ay parang isang malaking pamilya talaga. Kapag gabi ay sama-sama sa labas sa mga matatanda habang nag-uusap. Pero kapag sumapit na ang dilim, may ibang klase ng bigat ang hangin sa lugar na yon. May mga sulok na kahit na anong gawin mong sulyap, parang laging may nakatitig sa iyo pabalik. At doon nagsisimula ang unang gabi ng bangungot ko. Gabi noon at patay ang ilaw sa buong paligid dahil wala pa kaming kuryente. Ang tanging liwanag lang
ay ang apoy mula sa kalan na pinagbabagaan ni mama sa labas para magsaing. Mausok, madilim at ang maririnig mo lamang ay ang huni ng mga kuliglig at ang huntahan ng mga kapitbahay sa labas ng bakuran. Dahil bata pa lamang ako ay wala akong ibang gustong gawin kundi ang manood ng telebisyon. Wala kaming TV sa silong namin kaya ang tanging pag-asa ko ay ang umakyat sa itaas ng bahay ng tita ko. Nandoon ang mga pinsan ko nakatutok sa screen pero ang problema, ang hagdanan paakyat ay nasa dulo ng gilid ng bahay. Isang madilim na pasilyo na walang kahit na anong ilaw. Takot na takot kami mga bata doon kapag gabi na dahil sabi-sabi ng mga matatanda may mga malignong nananahan sa sulok na yon. Ate, samahan mo ako sa taas. Gusto kong manood. Pagmamakaawa ko sa ate ko habang nakahawak sa laylayan ng damit niya. Sige na nga, tara na, ang kulit mo, sagot niya. Magkahawak kaming umakyat sa madilim na hagdanan. Ramdam ko ang lamig ng hangin habang humahakbang kami. Parang may sumusunod sa likod namin pero hindi ako lumingon. Pagdating sa taas, bumungad sa amin ang maliwanag na sala ng tita ko at ang tunog ng palabas sa TV. Agad akong nakiupo sa sahig kasama ang mga pinsan ko. Tutok na tutok ako. Nakatunganga at walang ibang iniisip kundi ang pinapanood ko. Lumipas ang ilang minuto, masaya ang lahat, nagtatawanan nang biglang bumukas ng malakas ang pintuan sa itaas. Pumasok si Kuya Nelson, ang kapitbahay namin. Hinihingal siya, namumutla at basang-basa ng pawis ang noo kahit malamig ang gabi. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang inililibot ang tingin sa sala. Hanggang sa tumama ang paningin niya sa akin, Papa Dudut. Naglakad siya ng mabilis papalapit sa akin at hinawakan ako sa magkabilang balikat. Eya, waba ka ba kanina? Pumunta ka ba sa banyo sa baba? Nagtaka ako. Umiiling ako ng mabilis. Hindi po, Kuya Nelson. Kanina pa ako rito. Sumingit kaagad ang pinsan ko na si Ate Sheshe. Oo nga, Kuya Nelson. Hindi nga gumagalaw yan sa pwesto niya simula nung umakyat sila ng ate niya. Nakatutok lang sa pinapanood. Inaalok ko nga kumain kanina kaso ayaw pa istorbo. Noong marinig yon ni Kuya Nelson ay nakita ko kung paanong nawala ng kulay ang mukha niya. Parang sinipsip ang dugo sa mga pisngi niya sa sobrang takot. Nangatog ang tuhod niya at lumingon siya sa aming lahat. Sumama kayo sa akin sa baba ngayon na. Ipapaliwanag namin sa inyo kung bakit kami natatakot doon. Garalgal ang boses ni Kuya Nelson. Kinabahan kami. Pinatay ang TV at nagmamadali kaming buwaba ng hagdanan. Pagdating namin sa ibaba ay lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Ang mga matatanda kabilang ang mama ko ay nagkakagulo. Nag-uusap sila sa pabulong na boses pero bakas ang taranta sa mga kilos nila. Agad akong hinila ni mama nang lalamig ang mga kamay niya. Eya, buwaba ka ba kanina para magbanyo? Huwag ka magsisinungaling sa akin, anak. Sabihin mo ang totoo. Naiyak na ako sa takot dahil hindi ko maintindihan kung bakit galit at takot sila. Umiling ako ulit. Ang pinsan ko namang si Ate Bebe, nakasama rin namin sa taas, ang sumagot para sa akin. Hindi nga bumababa yan si Eya, tita. Nanonood kaming lahat habang nagtatawanan doon. Bakit ba? Ano bang nangyayari? Tinatakot nyo kami, lalo na tong si Eya. Huminga ng malalim si Kuya Nelson. Tumingin kay mama at nagsimulang magkwento. Ang bawat salita niya ay parang banyos ng yelo sa buong katawan ko. Kasi ganito, Bebe,
Syesye, panimula ni Kuya Nelson at pautal-utal. Nakatayo ako malapit sa daanan kanina. Nakita ko masayang naglalakad si Eya galing sa silong ninyo, papunta sa banyo sa dulo. Kitang-kita ko ang mukha niya. Ginawa pa nga niya yung paborito niyang gawin, yung humihinto muna para maglaro at magpalundag-lundag bago tuluyang humakbang papasok sa loob ng banyo. Lumingon si Kuya Nelson sa akin, puno ng kilabot ang mga mata. Nagtataka ako kasi madilim sa banyo at walang ilaw. Tinawag ko siya, Eya, Eya, pero hindi siya sumasagot. Pumasok lang siya sa loob dahil nag-aalala ako na baka madapa ang bata sa dilim. Kinuha ko yung lampara ko at sinundan ko siya sa loob para iwanan ang ilaw doon. Huminto si Kuya Nelson, lumunok ng laway at nanginginig ang kanyang boses. Pero pagpasok ko sa loob ng banyo, walang tao. Walang Eya. Tinawag ko pa, hinanap ko sa likod ng pinto pero walang kahit na sino. Lumabas ako kaagad at sakto nandun na kayong lahat sa labas. Tinatanong ko kayo kung may nakakita kay Eya na lumabas ng banyo, pero sabi niya walang dumaan. Pati ang mama niya kasama niyo rito sa labas buong magdamag. Natahimik ang buong paligid, Papa Dudut. Ang tanging narinig na lamang ay ang lagitik ng nagbabagang uling sa kalan ni mama. Isang doppelganger, isang masamang espiritu ang nanggaya ng eksaktong itsura ko. Sabi ng mga matatanda sa amin kapag ang isang nilalang ay nanggaya ng wangis ng tao, ibig sabihin ay binabantayan nito ang biktima. At kung sino man ang gayahin nito ay malalagay sa malubhang kapahamakan. Maaari nitong nakawin ang buhay o ang kaluluwa ng taong kinopyahan nito. Ubarin mo yan dali, sigaw ni mama. Nagsimula ng maiyak sa takot. Dali-dali nilang pinagtulungang hubarin ang suot kong damit noon kahit nanginginig ako sa lamig ng gabi. Kinuha ni mama ang damit ko at agad na inihagis sa nagbabagang kalan. Umusok ng maitim ang tela habang tinutupok ng apoy. Kasabay nito ay kumuha si Kuya Nelson ng isang dakot ng magaspang na asin. Pinagsasabog sa paligid ko at sa mismong pintuan ng banyo habang bumubulong ng mga panalangin. Para hindi ka nasundan, para maligaw ang salarin, sabi ng isang matanda. Niyakap ako ng mahigpit ni mama ng gabing yon. Akala ko ay tapos na ang takot matapos masunog ang damit ko at maisabog ang asin. Akala ko ay ligtas na ako. Pero hindi ko alam na yun pa lang ang simula ng paghabol sa akin ng mga bagay na hindi nakikita. Matapos ang gabi ng doppelganger, naging normal naman ang takbo ng mga sumunod na araw. Pero ang takot, parang laging nakabitin sa hangin. Alam kong may mali, Papa Dudut, dahil sa tuwing titingin ako sa salamin, pakiramdam ko ay hindi sarili ko ang nakikita ko. Nangyari ang ikalawang yugto kinabukasan, katanghalian ng tapat. Sabi nila, mapanganib ang 12:00 ng tanghali dahil doon daw nagpapalit ng oras ang mga elemento. Walang tao sa bahay noon, si mama ay lumabas para bumili ng ulam at ang mga kapatid ko ay nasa paaralan pa. Mag-isa lamang ako sa loob ng aming silong, nakaupo sa isang mahabang bangko na gawa sa kahoy. May hawak akong maliit na laruan, tahimik na naglalaro. Biglang tumahimik ang paligid. Yung totoong katahimikan na nakakabingi. Nawala ang ingay ng mga sasakyan sa labas. Nawala ang mga tahol na mga aso. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang sarili kong paghinga. At doon ko naramdaman
ang isang kakaibang sensasyon. Parang may humila sa akin paitaas. Hindi ang katawan ko kundi ang mismong pakiramdam ko. Sa isang kurap ng mata, nagbago ang paningin ko. Hindi ko na nakikita ang dingding sa harapan ko. Sa halip ay nakikita ko ang ibaba ng bahay mula sa itaas. Nasa kisame ako. Lumulutang ang paningin ko sa tapat ng mga silya at bubong na kahoy. At nang tumingin ako sa ibaba, napatigil ang puso ko sa takot. Nandun ako. Nakikita ko ang sarili kong katawan, isang 4 na taong gulang na batang babae na nakaupo sa bangko. Nakatunganga ang katawan ko. Walang kagalaw-galaw, parang isang manika na nawala ng baterya. Bukas ang mga mata ko sa ibaba pero walang buhay ang titig nito. Mama, ate, sinubukan kong sumigaw pero walang tunog na lumalabas sa bibig ko. Naiyak ako sa takot habang nakalutang sa kisame. Ang buong akala ko ay patay na ako. Ramdam ko ang lamig at ang kawalan ng bigat. Humihigbi ako at nagmamakaawa sa kung sino man na ibalik ako sa katawan ko. Pero walang nakakarinig sa akin. Ang sarili kong katawan sa ibaba ay nananatiling estatwa. Pakiramdam ko, kapag may dumating na ibang nilalang, madali nitong mapapasok ang bakanteng katawan ko. Ilang minuto akong nakakulong sa kisame, umiiyak sa takot. Nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok ang pangalawang ate ko galing sa eskwelahan. Bit-bit ang kanyang bag. Nakita niya akong nakaupo lang sa bangko. Eya, anong ginagawa mo dyan? Tawag niya. Pero hindi sumasagot ang katawan ko. Napansin ng ate ko na kakaiba ang itsura ko. Maputla ako at tila hindi na humihinga. Agad siyang tumakbo papalapit sa akin at hinawakan ang magkabilang balikat ng katawan ko. Eya, gumising ka, Eya. Niyugyug niya ng napakalakas ang katawan ko. Sa sandaling yon ay parang may pumutok na lubid. Naramdaman kong nahulog ako mula sa kisame nang napakabilis. Parang bumagsak ako mula sa mataas na gusali at pumasok pabalik sa sarili kong balat. Napasinghap ako ng malalim. Sabay lagpak ng emosyon. Pumalahaw ako ng iyak, isang napakalakas at hysterical na iyak na nagpatakbo kay mama pabalik sa loob ng bahay. Niyakap ko ang ate ko ng napakahigpit. Nanginginig ang buong katawan ko habang ang bata kong isipan ay tuluyan ng naguluhan at nabubuwang sa mga nangyayari. Ano nangyayari? Bakit umiiyak ang bata? Tanong ni mama, nakakarating lang. Ewan ko po, tita. Pagpasok ko nakatulala siya at ayaw gumalaw. Tapos nung niyugyug ko biglang umiyak ng ganyan. Paliwanag ng ate ko na takot din. Hindi ko masabi sa kanila ang totoong nangyari dahil hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang salitang kaluluwa o astral projection sa edad na 4. Ang alam ko lang, may gustong kumuha sa akin mula sa loob ng sarili kong katawan. Lumipas ang ilang araw at unti-unti namang bumalik sa normal ang lahat. Bilang bata, madaling makalimot kapag nakita mo na ang mga kalaro mo. Kaya naman sumamang muli ako sa mga pinsan at kapitbahay ko para maglaro sa labas. Hapon noon magdidilim na. Naglalaro kami ng isang laro na tinatawag naming ipit-ipitan. Ginagawa namin ito sa stainless na hagdanan ng tita ko. Ang mismong hagdanan paakyat kung saan madilim kapag gabi. Ang larong ito ay simple lamang.
dahil maliliit at payat pa kaming mga bata. Pumasok kami sa pagitan ng mga hawakan at barandilya ng hagdanan. Siksikan kaming 5 doon, nagtatawanan at naghihintay kung sinong unang umaray o sumuko sa sikip. Siya ang talo. Ang sikip na ayoko na, tawa ng isa kong pinsan. Habang masaya kaming naglalaro ay unti-unti nang nagbabago ang kulay ng langit. Nagiging kahel na may halong lila. Ang oras ng dapit hapon. Isa-isa nang tinawag ng mga magulang ang mga kalaro ko. Bebe, Sheshe, kakain na, pumasok na kayo sa loob. Sigaw ng tita ko. Umalis sila. Ang naiwan na lamang ay ako at ang isa ko pang pinsan na si Dilay. Mas matanda sa akin si Dilay ng 1 taon, kaya mas may isip na siya ng kaunti. Hindi rin nagtagal ay narinig namin ang boses ng mama niya mula sa kabilang bahay. Dilay, umuwi ka na rito. Magdidilim na. Tumayo si Dilay mula sa hagdanan at pinagpag ang shorts niya. Lumingon siya sa akin. Eya, tara na. Umuwi na tayo, tinatawag na ako ni mama. Madilim na oh. Umiling ako. Ayoko pa. Gusto ko pang maglaro dito. Bahala ka, maiwan ka dyan sa dilim. Sabi ni Dilay at nagmamadali siyang naglakad palayo. Pabalik na sa bahay nila. Naiwan ako mag-isa sa stainless na hagdanan. Ang buong paligid ay unti-unti nang nilalamon ng anino. Dapat ay natatakot ako. Pero may kakaibang pakiramdam na pumilig sa akin na manatili doon. Nakaupo ako sa isa sa mga baitang ng hagdanan, nakahawak sa malamig na bakal. Biglang may nagsalita sa likuran ko. Pwede ba kaming sumali maglaro? Mababa ang boses pero malinaw. Hindi ito boses ng bata at hindi rin boses ng matanda. Parang boses na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nalingat ako at lumingon sa pinagmulan ng boses. Doon sa may gilid ng madilim na pasilyo, malapit sa ilalim ng hagdanan. Nakakita ako ng 3 nilalang. Papadudot, ang itsura nila ay mga pato. Pero hindi sila ordinaryong pato. Malalaki sila. Ang pinakamalaki ay kasing taas ng isang regular na tao. At ang dalawa naman ay medyo mas mababa pero dambuhala pa rin para sa isang hayop. Puti ang kanilang mga balahibo. Pero ang kanilang mga mata ay kakaiba. Hindi ito mata ng hayop, may talino at may kakaibang kinang ang mga ito. Na nakatitig ng diretsyo sa akin. Kahit na hindi gumagalaw ang kanilang mga tuka. Naririnig ko ang boses nila sa utak ko. Dahil bata pa ako at walang kamuwang-muwang, sa panganib ay hindi ako natakot. Sa halip ay natuwa pa ako dahil may kalaro ako. Opo, sali kayo. Masayang sagot ko. Lumapit ang 3 dambuhalang pato sa hagdanan. Pumasok din sila sa larong ipit-ipitan. Sa isip ko noon ay nakakatawa ang itsura namin dahil malalaki sila. Pero sumisiksik sila sa pagitan ng mga bakal ng barandilya kasama ko. Nakakarinig ako ng mga tawanan, masasayang tawanan at tila ba nanggagaling sa isang marangyang piging. Nakikipag-asaran ako sa kanila. Hinahawakan ko ang kanilang malalambot na balahibo at nakikipagpalitan ng kwento. Maya-maya'y huminto ang pinakamalaking pato. Tumingin ito sa akin. Baba tayo? Sumama ka sa amin sa pinakalikod ng bahay ng tita mo. Isasama ka namin sa bahay namin para doon tayo maglaro ng mas marami pang laro. Sige po, agad kong sagot. Tumayo ako mula sa hagdanan at sumunod sa 3 pato habang naglalakad sila patungo sa likod ng bahay. Ang likod ng bahay ng tita ko ay isang masikip, marumi at
may mabahong kanal. Makitid ang daanan doon at puno ng mga basura at lumang mga gamit. Walang tao na nagpupunta doon kapag gabi. Pero nung humakbang ako, papasok sa iskinita na yon kasama ang 3 pato ay nagbago ang buong paligid. Hindi na kanal ang nakikita ko. Sa harap ko ay bumukas ang isang napakagandang mundo na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. May isang malaking talon na napakalinaw ng tubig. Bumabagsak sa isang ilog na puno ng makikinang na bato. Ang paligid ay napapalibutan ng mga naglalakihang bulaklak na may iba't ibang kulay na parang umiilaw sa dilim. Maraming maliliit na pato ang lumalangoy sa ilog. At sa pangpang ay may mga napakagandang babae na may mahahabang buhok. May mga puting bulaklak silang nakasabit sa kanilang mga tenga at nakasuot sila ng mga damit na tila gawa sa seda. "Halika, Eya. Pumasok ka sa loob." Tawag sa akin ang isang magandang babae na nakaupo malapit sa ilog. Naglakad ako pumasok sa mundong yon. Pakiramdam ko ay napakagaan ang katawan ko. Lumapit ako sa magandang babae at buong lambing niya akong inaya na umupo sa kanyang kandungan. Inimas-himas niya ang aking buhok habang nakangiti ng napakatamis. Kumuha siya ng isang maliit na prutas mula sa kanyang tabi. Kulay itim ito. Makintab at parang isang uri ng berry pero hindi ko matukoy. "Kainin mo ito, maliit na bata. Kapag kinain mo ito, hindi ka na magugutom at hindi mo na kakailanganing umalis dito." Bulong ng babae habang inilalapit ang prutas sa bibig ko. Inabot ko ang prutas, kakainin ko na sana ito. Ibubuka ko na ang bibig ko. Nang biglang may narinig akong boses na bumagsak sa musika ng talon. Eya, nasan ka ba?" Boses yun ng ate ko nang gagaling sa kung saan. Napatigil ako at tumingin ako sa prutas. Tapos ay tumingin ako sa magandang babae. Ang ngiti sa mukha ng babae biglang naging matigas. Para bang pilit. "Huwag mong pansinin yan, Eya. Kainin mo na ito." Utos ng babae pero sa pagkakataong ito ay medyo may diin na ang boses niya. "Hahanapin po ako ni Mama. Kailangan ko na pong umalis," ang sabi ko. Tumayo ako mula sa kandungan niya at ibinalik ang prutas. Sa puso ko'y wala pa rin akong nararamdamang takot. Purong katuwaan at pagkainosente lang ang laman ng isipan ko. Tumingin ako sa 3 pato na nasa gilid ko. "Ihatid niyo na po ako." Tumango ang 3 pato. Hinatid nila ako pabalik sa pasilyo. Paghakbang ko pabalik ay biglang naglaho ang talon. Ang mga bulaklak at ang magagandang babae. Bumalik ang amoy ng kanal at ang dilim ng iskinita. Pagdating namin sa stainless na hagdanan, walang ate ko doon. Umupo ako ulit sa hawakan ng hagdanan at naghihintay. Ang 3 pato ay nakatayo pa rin sa harapan ko. Nakatitig sa akin gamit ang kanilang mga bilog at nagniningning na mga mata. "Bumalik tayo doon, Eya. Doon ka naman ninirahan kasama namin. Mas masaya doon kesa rito sa inyo." Ayang muli ng pinakamalaking pato. Tandang-tanda ko ang sinagot ko sa kanila noon. Ang sabi ko ay ayoko po. Magagalit ang mama ko kapag hindi ako umuwi. Ngumiti ang mga pato. Isang ngiti na hindi mo sukat akalain na makikita mo sa mukha ng isang hayop. "Hindi magagalit ang mama mo. Mas magiging masaya ka doon kasama ang mga bago mong kaibigan. Doon ay walang magugutom. Walang umiiyak." "Eya!" Biglang sumulpot ang ate ko mula sa kanto ng bahay. Napalingon ako sa kanya.
Sino kausap mo dyan? Kanina pa kitang naririnig na nagsasalitang mag-isa rito sa dilim. Galit na tanong ng ate ko habang naglalakad papalapit sa akin. Yung 3 pato po ate, naglalaro kami. Isinama nga nila ako doon sa likod kung saan sila nakatira. Ang ganda ng bahay nila. Masayang sagot ko habang itinuturo ang gilid ko. Nakita ko, Papa Dudut, ang matinding pagtataka at unti-unting takot sa mga mata ng ate ko. Tumingin siya sa paligid ng hagdanan. Nasaan? Anong pato? Wala ka namang kasama rito kundi ang sarili mo, Eya. Lumingon ako sa tabi ko kung nasaan ang 3 pato kanina, pero wala na sila doon. Parang bula silang naglaho sa loob ng 1 segundo. Napatayo ako at buwaba sa hagdanan. Sinubukan kong silipin ang ilalim ng hagdanan at ang eskinita sa kanal para hanapin ang mga bago kong kaibigan. Pero wala kahit isang balahibo ang naiwanan. Di ka nga dito? Uwi na tayo. Hinila ako ng ate ko ng pilit. Inakbayan niya ako sa likod habang naglalakad kami pabalik sa silong namin. Sa sandaling yon naramdaman ko ang kamay ng ate ko. Nanlalamig ito sa takot habang ang akin naman ay normal lang ang init. Pagdating sa bahay hindi mapakali ang ate ko. Habang naghahanda si mama ng hapunan sa mesa, agad na ikinuwento ng ate ko ang lahat ng mga narinig at nakita niya sa hagdanan. Mama, itong si Eya, may kausap na naman kanina sa hagdanan ng tita. Sabi niya 3 pato raw na malalaki. Isinama raw siya sa likod bahay. Natatarantang kwento ng ate ko. Nabitawan ni mama ang sandok na hawak niya. Tumingin siya sa akin, isang tingin na puno ng awa, takot at pagkalito. Hindi siya nagsalita pa, pero alam kong alam na niya kung anong ibig sabihin nun. Pagkatapos naming kumain ng tahimik ay pinatapos agad kami sa paglilinis at pinatulog na kami ng maaga. Kinaumagahan hindi na ako makabangon. Nagising ako na may matinding pantal sa buong katawan. Papa Dudut, malalaki yon, mapuputi at makating-makati na parang pinapapak na mga insekto. Kasabay nito ay naapoy ako ng napakataas na lagnat. Nanginginig ako sa ilalim ng kumot habang ang balat ko ay parang naglalagablab sa init. Dali-daling inutusan ni mama ang ate ko. Pumunta ka kay Mang Jose. Sabihin mo ay magpapatawas kami ngayon din para kay Eya. Bilisan mo. Hindi nagtagal ay dumating si Mang Jose, isang kilalang albularyo sa lugar namin. Bitbit niya ang kanyang mga kagamitan. Isang mangkok na may tubig, mga dahon at isang piraso ng kandila. Nilapit ni Mang Jose ang mangkok. Sa tabi ng higaan ko, sinindihan niya ang kandila at nagsimulang bumulong ng mga dasal sa wikang hindi ko maintindihan. Habang nagdarasal ay itinagilid niya ang kandila upang ang tunaw na selyo o wax nito ay pumatak sa loob ng mangkok na may tubig. Papa Dudut, dito ko na nakita ang isang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. Habang pumapatak ang wax ng kandila sa tubig ay kusa itong gumagalaw at nag-iiba ang anyo nang walang gumagalaw sa mangkok. Unting-unting ang patak ng kandila ay nagkadikit-dikit hanggang sa mabuo ang isang malinaw na korte ng imahe. Imahe ng isang pato. Hinayaan lang ni Mang Jose na matapos ang pagpatak hanggang sa mabuo ang 3 maliliit na figura ng pato sa ibabaw ng tubig. Huminto siya sa pagdarasal. Huminga ng malalim, tumingin sa akin. Nasaan ka? Naglalaro kahapon, bata? Tanong ng albularyo sa mahinahong boses. Doon po sa likod ng hagdanan ni Tita Lina. Sagot ko at nangihina dahil sa lagnat. Lumingon si Mang Jose kay mama. Naengkanto
ang anak mo. May mga elemento na naninirahan sa dulo ng pasilyong yon. At hindi lang sila basta naglalaro sa kanya. Pinag-iinteresahan na siyang isama sa mundo nila. Ang nakita niyang magandang lugar na may talon ay ang kanilang kaharian. Kung sakaling kinain ng batang ito ang prutas na inaalok sa kanya, hindi na siya makababalik dito. Ang maiiwan na lamang sa inyo ay ang kanyang malamig na bangkay. Habang nagsasalita si Mang Jose, naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin sa loob ng aming silong. Tumingin ako sa direksyon ng pintuan ng aming bahay. Ang pintuan na nakabukas ng kaunti upang pumasok ang hangin. Doon sa siwang ng pinto ay nakita ko sila. Ang 3 dambuhalang pato. Nakatayo sila sa labas ng pintuan, nakasilip sa loob ng bahay namin. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa akin ng matatalas. Tila ba sinasabi na, oras na para sumama ka sa amin. Sa halip na matakot, dahil nga sa impluwensya ng engkanto, biglang ngumiti ng malapad ako. Nagsalita ako ng masayang boses na nagpatindig ng balahibo ng lahat ng mga tao sa loob ng kwarto. Mama, nandiyan na po yung mga pato. Niyayain nila ako maglaro. Pwede ba ako lumabas para maglaro, mama? Akma akong tatayo mula sa aking higaan. Parang may humihila sa akin paitaas nang biglang sumigaw si Mang Jose. Huwag mo nga hayaang makatayo ang bata, pigilan ninyo. Dinaluhong ako ni mama. Ginamit niya ang buong bigat ng katawan niya para daganan ako at pigilan akong makabangon. Umiiyak na si mama sa takot at taranta. Ate, palaspasin mo ang buhok mo sa katawan niya. Dali, sigaw ni Mang Jose habang mabilis na kumukuha ng isang malaking supot ng magaspang na asin mula sa kanyang bag. Ang ate ko naman na may mahabang buhok noon ay agad na lumapit sa akin at ipinunas at ipinalaspas ang kanyang buhok sa buong katawan ko upang itaboy ang masasamang enerhiya. Si Mang Jose naman ay mabilis na nagtatakbo sa paligid ng loob ng bahay. Itinapon ang mga asin sa bawat sulok, sa ilalim ng bintana at lalo na sa may pintuan kung nasaan ang mga pato. Hindi mo sila kaibigan, Eya. Gusto ka lang nilang kunin sa amin. Huwag kang sasama. Umiiyak na hiyaw ni mama sa mukha ko habang hawak-hawak ang nanginginig kong mga kamay. Nagsimula akong magpumigla sa kabila ng aking liit at panghihina dahil sa lagnat. Nagkaroon ako ng kakaibang lakas na halos maiangat ko si mama mula sa sahig. Gustong-gusto kong pumunta sa pintuan dahil nakikita ko ang mga pato na dahan-dahang umahakbang papasok sa loob ng aming bahay. Nilalapitan kami. Subalit nang tumapak ang unang pato sa linyang may asin na ibinuhos ni Mang Jose ay narinig ko ang isang matinis na tili sa aking utak. Ang mukha ng mga pato ay biglang nagbago, naging galit, naging pangit at ang kanilang mga puting balahibo ay tila ba nasusunog na. Kasabay nito, patuloy ang pagbulong ni Mang Jose ng kanyang mga dasal habang iwiniwisik ang natitirang asin sa hangin. Sa isang kisap mata ay naglaho ang 3 pato na parang usok na dinala ng hangin. Nang mawala sila ay bigla akong nanghina. Nawala ang mga kakaibang lakas ko at tuluyan akong napahandusay sa higaan habang umiiyak ng napakalakas. Pero ang iyak ko noon ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kalungkutan. Sa isip ng isang 4 na taong gulang na bata ay iniwan na ako ng mga kalaro ko at wala na akong makakasama pang muli. Huminto ang gulo. Lumapit si Mang Jose sa akin, kumuha ng isang maitim na sangkap mula sa kanyang sisidlan na parang uling at marahan itong ipinahid sa aking noo sa pagitan ng aking mga kilay. Ito ay pansamantalang panara sa kanyang paningin. Paliwanag ni Mang Jose kay mama. Hindi sapat ang lakas ko para tuluyang sirain ang kanyang ikatlong mata.
pero sapat na ito para hindi na siya makita at maabot ng mga nilalang na yon. Pagkatapos maglagay ng uling sa noo ko ay kumuha siya ng isang maliit na pulang tela. May laman itong kung anong matigas na bagay. Sa loob, isang uri ng agimat o proteksyon. Isuot mo ito sa kanya kahit saan siya magpunta. Huwag niyo itong aalisin sa damit niya. Mula noon, Papa Dudut, ay hindi ko na muling nakita ang 3 dambuhalang pato. Ang pulang tela ay laging nakasabit sa loob ng aking mga damit. Nakatago proteksyon laban sa mga bagay na gumagambala sa dilim. Lumipas ang maraming taon. Nung nagkaedad na kami ay nagpasya ang pamilya namin na lumipat ng tirahan at iniwan namin ang Valenzuela at lumipat kami rito sa Parañaque. Sa kasamaang palad sa gitna ng pag-iimpake at kaguluhan ng paglipat ng mga gamit na walang pulang tela na bigay ng albularyo. Hindi ko na alam kung saan nahulog o kung saan napunta. Noong una akala ko ay ayos na ang lahat dahil malaki na ako. Pero sabi nga ng lola ko, ang pamanang dugo ay hindi basta-basta natatakpan ng uling. Nagsimula akong magbakasyon muli sa Valenzuela nung ako ay 10 taong gulang at doon ko napatunayan na ang pinto na minsan ang nabuksan kahit pilit mong isara ay laging may siwang na naiiwan. Nagsimula na naman akong makakita. Hindi na ganong kadalas gaya nung 4 na taong gulang ako pero ang pumalit naman ay ang mas matinding pakiramdam. Papa Dudut, alam mo ba yung pakiramdam na naglalakad ka sa loob ng sarili mong bahay tapos ay biglang magbabago ang temperatura ng paligid? Yung biglang lalamig ang likod mo at mararamdaman mo na may isang pares sa mga mata na nakatitig sa iyo mula sa madilim na sulok ng kisame. Minsan kapag natutulog ako rito sa Parañaque ay naririnig ko ang marahang pagaspas ng mga pakpak sa labas ng aking bintana kahit na alam kong walang malaking ibon na lumilipad sa kalagitnaan ng gabi sa aming subdivision. May mga gabi rin na kapag nakapikit ako ay naririnig ko ang boses ng isang babae na bumubulong sa tabi ng tenga ko. Nag-aaya na bumalik kami sa lugar kung saan may malinaw na talon at may makikinang na mga bulaklak. Maniwala man kayo o sa hindi, ang kwentong ito ay totoong nangyari. Alam ito ng mga kapatid ko, ng aking mama at ng mga pinsan ko at ng mga kapitbahay namin sa Valenzuela na nakasaksi sa gabi ng aking doppelganger at sa araw ng aking pagkakasakit. Nag-iwan ito ng malalim na marka sa buhay ko. Isang paalala na ang mundong ginagalawan natin ay hindi lang para sa ating mga may katawan, na sa bawat madilim na pasilyo, sa bawat lumang hagdanan at sa bawat dapit hapon ay may mga nilalang na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tawagin tayo at isama sa kanilang mundo. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa at pagbabahagi ng aking kwento. Kung sakali man na mapili po ninyo ito sa inyong programa, sana po ay nagbigay ito ng kaunting kilabot at paalala sa mga tagapakinig mo na huwag basta-bastang makikipaglaro sa mga hindi kakilala, lalo na kung ang mga ito ay lumilitaw mula sa dilim. God bless po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Lubos na gumagalang, Eya. Isang mabigat na bagahe ang mabuhay na may bakas na pakiramdam sa mga bagay na hindi naman nakikita ng karamihan. Kaya hanggang ngayon ay bilib ako sa katatagan mo. Ang pinakamalalim na aral sa naging karanasan ng ating sender ay ang katotohanan na ang kawalan ng takot at ang labis na pagtitiwala ng isang bata ay madalas na ginagamit na sandata ng mga mapanlinlang na elemento. Sa totoong buhay man o sa mundo ng mga kababalaghan, hindi lahat ng mga nag-aalok ng magandang lugar, masarap na prutas o masayang kalaro ay may magandang intensyon. Minsan, ang pinakamagagandang anyo ay nagtatago sa pinakamadilim na pakay. Para sa inyong kaligtasan ngayong nararamdaman mong tila muling bumubukas ang iyong ikatlong mata, ang pinakamainam mong magawa ay huwag itong bigyan ng labis na atensyon. Ang mga ligaw na espiritu at elemento ay lalong lumalakas kapag nararamdaman nilang
natatakot ka. O kaya naman ay nagpapakita ka ng interes sa kanila. Kaya ang pagbabaliwala sa mga nararamdaman mo ang pinakamabisang pananggalang. Sa araw-araw, palibutan mo rin ang iyong sarili ng positibong enerhiya, liwanag at matatag na pananalig sa Panginoong Diyos. Dahil ang isang isipan at pusong payapa ay hindi basta-bastang mapapasok o maluloko ng kahit na anong nilalang na nagbabalat kayo sa kadiliman. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po